pag nakipagkwentuhan kayo sa kanto, nagpagupit kayo sa barbero ninyo, nandun kayo sa talyer, nagpapagawa ng sasakyan nyo o sa vulcanizing shop, nakikita nyo, ang kwentuhan against sila sa impeachment. Pero bakit parang ang bigat? Diba? Parang ang bigat. Kasi yun ang perception, yun ang illusion na finabricate nila sa isip natin through social media, especially the mainstream media. Huwag kayong padadala doon. As long as ikalat natin kapag may nakita tayo dito na mga content na in favor sa ating mga kandidato, kina Marcoleta, sa PDP laban, and mga against sa impeachment, i-repost po natin. I-repost natin. Repost. Yeah. I-repost natin ang i-repost yan. Diba? You don't need to ask for the content creator o kung sino man yung gumawa ng video na permission ba? Kasi ano naman yan, automatic na yan. Just like my videos, may mga nagtatanong sa akin pwedeng ibang i-share o repost. Of course, you can repost it. So, magkakaroon po tayo para ipakilala natin yung ating mga kandidato. Ano po? So, number 38 po yan sa balota. Diba? Kagabi, kung kayo po ay mga taga Quezon City, yan. Diba? Nakita nyo sa Commonwealth, ang dami, no? Mga nakaputi, nakapula, sumusuporta sila kay Marcoleta. Ang dami. Pero doon ka nga magtataka bakit wala sa survey? Anong nangyari? Diba? Kasi, alam nyo na, walang budget. Walang budget, hindi kaya mang-commission ng survey. So, wag mo wala sa survey. Remember Robin Didion. O yan, tama. Sabi ni Dries, even si Robin wala siya sa survey pero nag-number 1 siya. Diba? Parang doon 2022, pink movement. Pero yung outcome, anong result? Diba? Pero kinabahan tayo nun diba? Pucha, ang lakas ng pink movement Ang lakas talaga. Tanggalin na po natin. Basta, magpapaakyat tayo dito ng ating mga kasama. So, kung gusto nyo pong umakyat, kaya papakyatin ko po kayo. Pag hindi ko lang po kilala, open cam ko lang po. Unlike dun sa ating mga tropa, matatagal na nating mga kasama yan dito sa SOCMED. So, pwede silang hindi mag-open cam. No? Kasi kilala ko naman na yan sila. Yan. Straight vote po yan. Sabi ko nga, parang Voltes 5 po yan Sige, itira nyo yung mga trip nyo lang. Sabi ko nga sa inyo, personally, ako po personally, I'm telling you this, straight to the point. Nung una, ayaw ko talaga kay Philip saka kay Pastor Quiboloy. Pero nung naisip ko, paano nila isusulong yung pulisiyang para sa akin? Paano nila isusulong yung pulisiya na para sa majority? Kung ang mananalo lang ay 5, 4, tapos dudurugin sila ng 20. Paano nila maisusulong yung kanilang mga gusto na yon? Na panukalang batas. Pumasok kunwari si Marcoleta, gustong-gusto niya na imbestigahan yung sa kuryente, pababain yung kuryente, yung system loss, pati yung corporate tax dyan. Alam nyo ba yung corporate tax na yan? Saan ka nakakita na ikaw korporasyon ka, tapos yung tax mo sisingilin mo dun sa mga mo? Diba? Saan ka nakakita ng ganun? Diba pag ikaw nagninegosyo, yung tax mo, dapat shoulder mo yun. Ganun ang ginagawa niyang mga yan. Yan ang gustong paimbestigan. Paano matutupad yan kung wala kasama si Marcoleta? Kung wala si Pastor Quiboloy? Kung wala si Philip Salvador? Kung wala si Attorney Jimmy Bondoc? Kung wala si Attorney Vic? Diba? Wala si Lambino? Paano mo magagawa yun? Paano mo magagawa yun? Paano niya maghagawa yun kung nag-iisa lang siya dun? O kahit sabihin natin 5. Dagdagan pa ni Robin Padilla, 6 lang sila. Wala. Kahit anong dakdak nila dyan, kahit ano pang privilege speech ang gawin nila dyan, hindi maisusulong. Ito na po yung panahon, Ito na yung panahon, sapagkat itong mga politiko na ito, kung titingnan natin, walang mga excess baggage Ang hirap po kasi sa mga politiko na nauupo sa Senado, may mga excess baggage po yan. Sino yung sinasabi kong excess baggage? Yung kanilang mga pinagkakautangan na loob. Bakit? Yun yung kanilang mga donor during the election. Paano may susulong? Binigyan ako ng 100 million ni Paano isusulong yan? Ko yan? Donor ko yan Diba? So, hindi niya maisulong-sulong yun.
Diba? So, ano pa? Si Kagana pa nandito. So, mag-ano na po tayo, maghuntahan na tayo ngayon ha. Dritch. Nandiyan ka pa ba, Dritch? Brother Dritch. Okay guys, patalastas muna tayo guys, patalastas muna tayo. Okay, patalastas muna. Cordero Pilipino, saksi ng Diyos. Siya'y kumatawan din sa mga gawain ng amang Dr. Jose Rizal na hindi niya natapos noong siya'y nasa kanyang material na katawan. Patay ka na dong sa mga loyalista. At ang Pangulong Marcos, para sa amin, isang santo. Dahil ginamit siya ng kapangyarihan ng amang Panginoon. Yung bang nagtago sa mga kayamanang ibinibintang. Hindi siya nagnakaw. Siya lang ang yung bang nagtago sa mga kayamanang ibinibintang sa kanya. Pero darating din ang panahon na yung mga kayamanan na yon ay kusang ilalabas. At Aliano Gold! Magic. gagamitin. Asan na ba, Mother? Aliano Gold! Yan, dito na tayo guys. Nag-ano na kami, nagkaroon kami ng konting patalastas. Ganon kami pag nag-usap kami dito. Patalastas talaga agad. Yan ang hinihintay namin, yung yung ilabas yung gold na itinago para Kusang lalabas. Rich, good evening sa iyo yan. Ano ba yung Rich, yan, tama no? Ano ka, kahit hindi pa natin kasi bukas ang talakayin ko naman si si Senator Bato. Meron ka bang mga pwedeng mga idagdag sa atin diyan ng mga senatoriables na alam natin talagang Hindi, focus natin doon si Lambino at saka si Hinlo kasi hindi pa sila familiar eh. O sige. Hindi, wala pa ako idea sa kanila eh. Wala. Wala pa ako masyadong kailan ba ang tawag nito? 'Di ba March 9? Start ng campaign period. Hindi eh. Tingnan ko 45 days, 'di ba? Oo. 90 days sila. Magkaiba kasi yung sa national, magkaiba yung sa local eh. Kaya nga, 45 days sa local, 90 days sa national. So, yun kasi hinahanap ko eh. Kumbaga, limited lang naman yung kay Hinlo at saka sa Basta ang alam ko kay Lambino, ang alam ko lang, anak niya si Tony Lambino. Kung kayo yun lang din ang alam ko. Lawyer yun, di ba? Lawyer. Lawyer. Si Lambino. Yung anak niya, nasa NEDA yata o sa Finance Department during Finance. Nasa Finance. Finance during kay Duterte. And nakita nyo kung paano hinandle. Di ba parang dalawa sila doon bata? Pa yung isa din, yung nakasalamin na bata na flat top din yung buhok. Dalawa sila doon. Mga millennials yung dalawang humawak ng finance noon natin. Pero napakagaling nila. Yan siguro. Siyempre, kanino po ba tutulad yung anak? Hindi sa tatay.